Today is May 1, it being International Workers' Day, May Day or Labor Day. We bring you this special episode of Maritime Viewpoints. We honor our seafarers as heroes, front and back, to the world struggle against the pandemic. We shall focus our discussions on seafarers' well-being amidst the pandemic. Joining us on the program is Mr. June Pablo, Regional Director of International Seafarer Welfare Assistance Network, or ISWAN. Welcome to the program, June. Kumusta na? Hello, Lynn. Yes, magandang gabi. Ito, mabuti. At binabati natin lahat ng mga nanonood ng gabi sa iyong programa. Magandang gabi sa inyong lahat. Lalong-lalo na sa ating mga seafarers, on board man sila o naririto ngayon sa lupa. Binabati natin sila ngayong Labor Day or International Workers' Day, June. Tama, Lynn. Oo. So, pinararangalan natin yung ating mga Filipino seafarers. Tunay na tayo ay kinikilala sa buong mundo na isa sa mga pinakamagaling na mga marinero. So, magandang gabi sa mga seafarers natin. At maging sa kanilang mga pamilya. Tama. At sa buong industriya maritima, dahil itong ating Maritime Viewpoints ay para sa industriyang ito. At syempre para sa kapakinabangan din ng publiko, malaman nila ang takbo ng industriya natin sa maritima. Lalong-lalo na ang buhay ng ating mga seafarers. Diba, June? So, as Regional Director ng ISWAN, June, please update us on the programs, yung mga serbisyo ninyo para sa ating mga seafarers as well as sa ating mga pamilya ng seafarers. Magandang pagkakataon to, Lynn, no? Na maihayag natin sa mga kababayan nating mga seafarers at saka sa family nila na mayroong International Seafarers Welfare and Assistance Network na handang tumulong at umagapay sa kanilang mga welfare needs. So ang International Seafarers Welfare and Assistance Network or ISWAN ito ay naka-based sa UK. Charity organization na ang kanyang layunin ay ipabatid sa lahat ng mga seafarers natin around the world na kami ay nagbibigay ng assistance sa mga kanilang mga pangangailangan. So pinopromote namin ang welfare ng mga seafarers sa buong mundo. Meron tayong iba't ibang mga uri ng programa, no? Meron tayong kung tawagin yung helpline, meron tayong 24/7 helpline na kung tawagin natin ay Seafarer Help. So ito basically the concept is kung meron tayong 911 sa lupa, meron naman tayong Seafarer Help sa dagat. Na ito'y pwedeng tawagan ng mga seafarers natin at ipagbigay alam yung kanilang mga saloobin, pagbigay yung kanilang mga concerns, mga welfare concerns, at hindi lang sila, maging yung kanilang pamilya ay pwedeng tumawag dito at ipagbigay yung kanilang mga pangangailangan. So, hinihimok natin ng mga seafarers natin, whether sila ay on board o nagbabakasyon o naghihintay ng kanilang pagsampang muli. So, nandito ang ISWAN, ang Seafarer Help, at kung meron man kayong nais na idulog sa amin, kami ay 24/7 na nag-ooperate at may mga sasagot sa inyo mga. So isa lang yan din sa mga programa namin, yung Seafarer Help. Napakalaking bagay niyan, June, kasi lalo ngayong mga panahon ito ng pandemya, marami tayong mga seafarers ngayon na whether Filipino or hindi Pinoy, no, ibang lahi, ay stranded or kumbaga sa ay hindi nagagawa yung crew change, hindi sila napapalitan sa barko, yung iba marami pa no na lagpas-lagpas na yung kontrata nila, nasa on board pa sila ngayon, gusto man nila umuwi sa kanilang mga pamilya. At yung iba naman nai-stress, yung mga nandito sa lupa hindi naman pag on board dahil nga dito sa nararanasan nating pandemic. Kumusta yung mga tinatanggap niyong mga tawag sa helpline? Salamat sa katanungan natin. Alam niyo itong pandemic na nararanasan ng buong mundo, hindi naman kailan na malaking dagot nito sa maritima. At lalo higit sa mga seafarers natin. Tumatanggap kami ng iba't ibang uri ng mga concerns ng mga seafarers sa helpline, katulad halimbawa ng repatriation,
hindi sila makauwi kaagad dahil nga maraming restrictions. So, tumatanggap kami ng mga tawag at sila medyo nababalisa, nag-aalala, anxious sila. So, kami naman sa helpline nag-provide ng emotional support. May mga pagkakataon naman na tumatawag sa amin ng mga seafarers na on board at mayroong concern sila sa kanilang mga tahanan, sa kanilang pamilya. Kaya kami naman dagli ang uma-assist dun sa mga pangangailangan ng family nila. Especially kung ito ay emergency. Alam naman natin na ang ISON ay mayroong nakatabing emergency fund para sa mga seafarers. At kung sakaling kailanganin nila ng tulong natin, by the approval of the funders or the advisors, yun ay nabibigay natin sa mga seafarers natin nangangailangan. So maraming klase Lynn na tumatawag. May mga kailangan ng emotional support. Mayroong mga tumatawag naman ng mga seafarers na nakabakasyon na at nahihirapang makasampa pa at meron silang mga emergency needs. Bibigyan din natin ng tulong at yung iba naman kailangan ng professional help, let's say ng mga psychologists o psychiatrists, so kailangan natin silang bigyan ng assistance doon. So maraming iba't ibang mga concerns Lynn na dumarating sa atin. Isang pagsaludo sa manggagawang Pilipino sa dakilang araw na ito ng paggawa. Saan man kayo naroon, nasa Pilipinas man o nasa iba't ibang bahagi ng mundo, tanggapin ninyo ang aking pagpupugay sa inyong makasaysayang papel sa pagsulong ng lipunan. Ang araw na ito ay hindi lamang upang ipagbunyi ang kahalagan ng lakas paggawa. Higit sa lahat, ito ay araw upang kilalanin ang inyong kontribusyon at sakripisyo para sa sambayanan. Mula pa noon, napakalaki ang inyong ginampanan sa pagpapaunlad ng pambansang kabuhayan. Ngayon, nasasadlak tayo sa pangdaigdigang krisis dulot ng COVID-19, pero kayo pa rin ang sandigan ng bayan upang bumalikwas at bumangon mula sa lugmok nating kalagayan. Di matatawaran ang utang na loob ng ating pamahalaan at mamamayan sa manggagawang Pilipino. Kayo ang mga frontliners na hindi alintana ang panganib at nag-alay ng buhay para maligtas at patuloy na makapamuhay ang higit na nakakarami. Lubos ang aking pasasalamat sa mga doktor, mga nurses, healthcare workers, mga janitor, security guard, driver, gasoline boy, factory workers, farm workers, engineer, call center agent, teachers, kawani ng gobyerno at marami pang iba
nating mga manggagawa na patuloy na naglilingkod sa kabila ng panganib na dulot ng COVID. Kasama ang mga mahal nating overseas workers, kayo ay nabibilang sa hanay ng mga bagong bayani ng ating panahon. Mula sa aking puso, maraming salamat sa inyong kabayanihan. Bagamat nagdulot sa atin ng matinding paghirap ng pandemya, nananatili kayong nananalig sa kakayanan ng pamahalaan na gabayan ang ating laban. Muli, maraming salamat. Ang inyong tiwala at pananalig sa ating Pangulong Duterte ay sapat na dahilan upang kami ay magpatuloy na maglilingkod upang ating mapagtagumpayan ang dambuhalang hamon sa ating bayan. Mabuhay ang manggagawang Pilipino sa buong mundo. Mabuhay ang Pilipinas. Maraming salamat po. On behalf of the General Membership, Officers and Staff of the Associated Marine Officers and Seamen's Union of the Philippines, I would like to greet all the Filipino seafarers across the world a happy National Labor Day and International Workers' Day. Now more than ever, we have seen how crucial your role is in keeping the national and global economy afloat, while the whole world is reeling from the tremendous social and economic impact of the pandemic. Despite the perils of the sea and the persistent threat of COVID-19, you braved the tide and served the world. Indeed, you are the economic frontliners, our modern-day heroes. This National Labor Day and International Workers' Day, we continue to honor and recognize your hard work and sacrifice. As your union, we are your stronghold, and we will never stop rallying behind you and championing your rights and welfare, especially during these uncertain times. Muli, isa mapagpalayang araw ng mga manggagawa sa inyo at mabuhay ang bawat Pilipino at Pilipinang mandaragat. Particular dito sa kanilang mental health, paano kayo nakakatulong, June? Kasi issue ngayon yan, marami silang alalahanin ngayon. Ang communication, napaka-importante, na meron silang nasasabihan. Oo, lalo din yung mga seafarers natin on board na bagamat sila ay mayroong communication sa kanilang family, consistent yung communication nila, hindi mo mayaalis sa isang Filipino seafarer na mag-alala pa rin sa kanilang family. Oo, secure yung kanilang trabaho, may trabaho sila, may pinapadala sila. Pero bukod doon sa monetary support na binibigyan nila sa family nila, meron silang mga emotional na concern para sa kanilang family, at that makes them anxious or emotionally may emotional struggle sila while on board. That's why pag tumatawag sila dun sa ating helpline, immediately itong ating mga helpline officers ay nagpo-provide ng emotional support. At pag nakikita ng mga helpline officers natin na nangangailangan sila ng counseling, so meron tayo mga itinalagang regional counselors at tinatawagan natin at nire-refer natin sa ICE1's regional counselor. At pag yung regional counselor natin din ay na-assess niya, na-evaluate niya na kinakailangan ng professional help, then meron naman tayo mga psychologists na pwedeng tumulong, mga professionals na tumatawag at nakikipag-ugnayan dun sa ating mga seafarers. At kung sakaling matap natin yung ibang resources ng ating maritime-related government agencies, tinatap din natin yan para tulong-tulong gobyerno, pribadong sektor, tayo sa welfare organization,
tulong-tulong at binibigyan natin yung dapat na assistance, psychological assistance doon sa seafarers and families. So yung staff ng ISWAN or yung manpower ninyo na nag-ooperate nitong healthline, so iba-iba ang profession niyan? Tama ba ako? Base sa pangangailangan ng seafarer, kung na-assess nyo na kung ito ba ang dapat yung psychological, dapat kausap niya ganitong background. So at ilang bang languages available yan? Sa ilang kung hindi ako nagkakamali, meron tayong 10 ng 11 languages na that our helpline officers can speak with. So, minsan, siyempre, of course, may mga Indianong tatawag. So, ang kakausap sa kanila rin yung mga Indian na helpline officers natin. Filipino, meron tayong mga Filipino naka-base sa UK, may naka-base din sa Pilipinas. Kung ito man ay Muslim o Islam, o meron ng ibang German man. So meron tayong iba't ibang mga helpline officers that can speak those languages. And also, natanong mo kanina, ano ba yung mga background nila? Actually, sila ay well-trained. No? Galing sila sa iba't ibang sektor at mas ginusto nilang tumulong in my current way sa mga seafarers. So sila ay well-trained doon sa UK. Mayroon kaming almost monthly enhancement of their abilities, capabilities, skills sa kanila. Kasi kami yung tumatayong sila yung frontliners over the phone. At sila na rin yung nagsiserve as mga assessors o nag-evaluate ng concerns ng seafarers. So well-trained sila at natanong mo yung staff, kaya nabanggit ko na rin yung regional counselor kasi kung ang seafarer in particular region ay mayroong psychological need at kailangan i-assist ng local psychologists o local counselors, kaya si ISO nagkaroon siya ng mga local counselors. And then tinatap natin yon. Ang ginagawa lang ni regional counselor is more than emotional support. So mahigit doon, counseling, pinoprovide niya. At pag nakita niya na mas nangangailangan pa ng mas malalim na tulong, psychological na tulong sa ang seafarer, doon papasok yung mga onboard psychologist naman natin. Na sa ngayon, sila ay na-utilize ng ISO 1-4 trainings ng mental health sa ating sa Maritima. At nandiyan din yung ating ibang mga government partners tulad ng OWA, tulad ng Marina, ng AMSUC, yung union, ay tumutulong din sila na mag-provide ng mga psychological assistance sa mga seafarers natin kung kinakailangan. Alam mo, Jun, kasi dito sa maritime, no, lalo na sa ating mga seafarers, nandiyan yung kultura ng macho culture nila, di ba? Parang, ano ba, issue pa rin ba yan na hindi sila ganun ka-open, hindi sila ganun ka-open sa communication, ayaw nilang magsabi, no? Ng totoong nararamdaman, kahit stress na sila or whatever. Ano yung masasabi mo sa mga ganyang case, June? Ano mapapayo mo sa kanila? Well, ang dami ko nang nakikilalang mga companies and shipping companies na ina-advocate talaga nila nasa among their staff and crew at mga seafarers nila na pinupromote nila yung speak out. So, kailangan maturuan nila yung mga seafarers nila na to speak out. At culturally speaking, tayo mga Pinoy, alam mo naman ni Lynn, kikimkimin ng lahat for the sake of maingatan ng career, for the sake of maging maayos yung pakikisama kasama sa barko, lalo kung ibang nationality. Hindi basta-basta ang Filipinos na gano'n. Yun yung struggle natin, yun yung stigma sa mental health. Hindi natin basta-basta ma-educate sila, but we need to try our best. That's why si ISWAN, ginagawa niya yon palagi na binibigyan sila ng pamamaraan kung paano nila ma-express yung kanilang mga saloobin, lalo kung ito ay may direktang epekto sa kanilang pangkaisipan. So, ina-advise natin sa mga seafarers na if they could express themselves in the way of,
let's say, doing the things that you love most while on board. Kung mahilig ka mag-ehersisyo, di maganda, mag-exercise ka doon. Kung gusto mag-drawing, or anything that you could express yourself doon sa ginagawa mo. And also, don't isolate yourself. Isa sa pinakamahalaga yun din, no? Hindi maganda na ina-isolate natin yung sarili natin. Maybe you cannot directly talk to your colleague regarding your problem, but at least you have time to talk to them, to socialize ita nga. Malaking tulong yun din. At higit sa lahat, kaya nga tayo namimigay ng mga mental health guides sa mga seafarers natin at yan ay libre sa ICE1. They can download it and they can also access the audio relaxation technique na binibigay ng ICE1. Yan, lahat yan ay libre. Ginagawa natin yan for the sake of yung seafarer natin on board ay maingatan natin yung kanilang pang-isipan na kalusugan. So, maraming bagay, Lynn, na pwede silang matutunan doon sa mga mental health guides natin. Indeed. Kumbaga, talking can save lives, di ba? So, talagang kailangan yung communication din. Yung sa helpline, di ba? It's confidential naman, di ba? So, hindi naman lalabas yan kung kausap nila yung staff ng helpline, di ba? Yes, Lynn. Sorry, hindi ko na banggit kanina. Isa sa mga, dahil ito yung flagship program namin. Yung mga seafarers natin. Oo. Dahil nga ito yung flagship program ng ICE1, ang Seafarer Help is a confidential and free helpline. Confidential in the sense na ang tanging nakakaalam lamang nung concern niya is the helpline officer itself na pinagsabihan niya. Without the information or any information will not be disclosed unless otherwise the seafarer will permit or i-allow niya yung pag-disclose ng kanyang concern. But of course, there are exception to the rules. Kung nakikita namin na it will endanger, first of all, the person itself, the seafarer. Second is if this will harm other colleagues and also the safety of the ship, then yung ating mga helpline officers, they have naman this kind of they can break the rules so that para maingatan naman yung buhay at yung property which is yun ang duty natin lahat. So this is a very confidential. Huwag matakot yung mga seafarers natin na tumawag, magsabi ng, alam niyo naman, di ba, tayo mga Pinoy, minsan sasabihin natin na hindi natin nagugustuhan sa mga kasama natin on board. Minsan, yung mga officers natin, lalo yung mga ratings, medyo nagre-reklamo sila sa treatment sa kanila. Minsan may mga bullying, may harassment na nangyayari doon na they don't want the captain or the immediate officers to know what is really happening. Ayaw din nila mag-report sa opisina. Ayaw nila mag-text o tumawag sa kanilang mga fleet managers o crewing managers. So, they can call ICE1. And then ICE1, i-absorb yan, i-advise ka nila kung anong dapat gawin at bibigyan ka rin nila ng mga techniques on how you should behave. Things like kahit na yung bagay ba na parang yung panahon ba na minsan na parang nababagot ka lang, wala kang makausap. Yan, i-dial mo lang si ICE1, si Seafarer Help. Magbibigay ng oras yun para kausapin ka. Just for you, maramdaman mo na you are not alone even na nasa barko. Tayo, di ba, minsan kahit sa personal nating experience, malaking bagay na meron tayong nahihingahan. Di ba? Minsan kahit naggalit kung ano man, kung ano yung nararamdaman natin na kailangan ilabas or ano. After that, maluwag ang kalooban natin. Di ba? Tama, Lynn. Alam mo ba? On board. Alam mo ba, Lynn, dito sa ICE, sa atin, sa region natin, sa Pilipinas, kami nakakausap ang mga seafarers na sobrang bigat ng kanilang dinadamdam. Pagtapos nila akong kausapin, ako naman nakikinig lang sa kanilang mga hinaing. After nung makipag-usap ako sa kanila, wala naman akong sinabi, wala pa nga ako ina-advise. Sila na mismo yung sasabi, alam mo, Jun, nakaramdam ako ng luwag na may nakikinig sa akin. Ito yung bagay na hindi ko masabi sa asawa ko, hindi ko masabi sa kasama ko sa trabaho, sa mga officers namin. Pero maganda na may nakikinig, nakakagaan ng loob.
So imagine, late 50% siguro ng kanyang problema already solved because we listen. So yun lang minsan yung kulang sa siguro, maganda na siguro maging practice natin na maging aside from sympathetic tayo, maging empathic din tayo sa mga seafarers natin. Kasi mababaw lang naman ang kaligayahan mo ngayon. Eh. Basta makinig ka sa kanilang problema at ipakita mong sincere ka, malaking bagay na para sa kanila, lalo higit sa kanilang mental health. So ngayon, June, ano yung pinakamataas sa statistics niyo ng mga concerns o problemang inilalapit sa inyo ng mga seaman? As we know, dahil sa pandemic din, ang pinakamataas ngayon is yung information about employment. Maraming seafarers ang tumatawag sa amin hoping na we could help them sa employment. No? Karamihan nasa mga cruise lines ang nagtabatawag sa amin kung pwede ba daw namin silang i-refer, mga ganyan. So sorry, we don't refer seafarers, no? Hindi kami manning agency, but we are listening, no? Kahit ano yung concern nila. Minsan ang concern lang nila maghahanap ng trabaho, tungkol sa trabaho. Pero pag nakikipagkwentuhan na sa amin, lumalabas na sa kabila ng paghahanap niya ng trabaho, may mga emotional struggle sila at nakikita namin minsan na kailangan nila ng emergency fund. So doon lumalakas yung, alam mo na, so umpisa employment lang yung concern, pero later on nakikita namin na mayroon pang mas malalim na rason kung bakit naghahanap sila ng employment. Yan, pinakamataas yan, yung information about employment. Second is health. No? Second is finances, no? Yung financial struggles nila. Kaya tayo sa ISO, namigay tayo ng small grants sa kanila, sa mga na-approve. Meron umabot ng may $500, may $150 through ship money fund na binibigyan natin sa mga seafarers. At meron din mga seafarers emergency fund, a maximum of $5,000 sa mga emergency needs nila. So finances, yun din ang pangalawa. Pangatlo is, yun nga, yung kabilang health concerns. Meron dyan mga seafarers na nakababa na, hindi pa nakakabalik, pero hindi na nila kayang magpa-hospital, hindi na kayang bumili ng gamot, kailangan ng laboratorio, mga ganon. So yun yung mga pangatlong highest concern na pumapasok sa helpline natin. On board naman natin mga seafarers. On board, yung mga nung nakaraan during the pandemic is yung repatriation issues. Hindi sila makauwi. Hanggang ngayon ba? Hanggang ngayon mataas pa rin yan? Hindi na, Lynn. Bumaba na siya magmula nung nagkaroon na ng maayos na exchange, yung crew change natin, no? Yung sistema. At nakatulong din yung ginawa ng gobyerno na maglagay sila ng green lane para sa mga seafarers natin. At nagbukas ng mga ports para magkaroon ng crew change. Malaking bagay din yan. So sa ngayon, hindi na ganun kataas yun. Karamihan ng tumatawag sa ating mga seafarers sa barko is meron silang mga contractual questions, may mga issues about management, meron din mga bullying pa na nangyayari at meron din silang anxiety dahil nga dun sa pandemic. So yun yung madalas na nare-receive natin din pag nasa barko sila. I understand, June, ang ICE1, meron kayong mga partnership or collaboration with different shipping or mining agencies or even other organizations. Ano nga yun? When it comes to, because ICE1 is an international program, and of course, karamihan sa members are the shipping companies. Sila rin yung tumatangkilik ng serbisyong welfare service ng ICE1. And in return, tayo naman sa industriya,
nagbibigay din tayo sa kanila ng mga serbisyong katulad ng trainings, lalo tigit yung mental health na napakahalaga nun. Binibigay natin yon sa kanila, nakikipag-ugnayan sila sa amin at binibigay natin yon. Partnership with like yung support natin, napakalaking tulong ng International Christian Maritime Association. So, yung ICMA ay, of course, maraming mga faith-based organizations na under this association. So, sila yung nagiging arm natin to reach the seafarer. At sila din may mga magagandang programa, may mga welfare programs din sila na talaga namang they reach the seafarers and the families of the seafarers. Talagang naaabot nila. So, tayo ay kasama lang din nila na katulad lang din nila nagsusumikat na makapagbigay ng tulong sa mga seafarers. Unions, kasama din natin ang union sa pagbibigay ng assistance. Alam naman natin na pag union member, of course, yun yung kinikater ng mga unions. But in my experience, because we have the union on board in ICE1, kung pag binibigyan natin ng referral, ay daglian naman silang sumasagot at nabibigay ng tulong kung nakikita nilang nire-refer ng ICE1. Government agencies like Marina, OWA, the DOJ, mga partner natin sila in terms of yung mga coordination ng cases. Well, in fact, isa sa mga pinakamalapit nating partner dyan ay ang OWA. So, napaka-approachable ng ating administrator na si Admin Hans. Pag may mga cases, lalo yung mga missing, we directly communicate to him. And siya naman ay hindi mahirap lapitan at kung ano yung available services or program assistance para sa mga seafarer, ibinibigay naman din kagad nila. So, yeah, napakalawak ni ICE1 at tumatay tayo sa gitna para pagdugtungin ang pangangailangan ng seaman at tulong ng gobyerno at ng pribadong sektor at ng iba pang mga grupo. So, lumalabas na tayo, nasa gitna. We bridge. That's why we call ourselves as International Seafarers Welfare and Assistance Network. So, we network, we collaborate, we coordinate, we connect, we partnered with them for the very purpose of providing welfare assistance to the seafarers and families. What if I tell you that KSIM Connect has become a reality? It is the cloud-based ecosystem for maritime education and training, where Kongsberg provides simulation and services to all members. As an instructor, my main goal is to educate and train seafarers to acquire skills promoting safety, sustainability, and efficiency at sea. At KSIM Connect, I can efficiently manage my simulators, my exercises, and my students. In the exercise archive, I can store my library of exercises, and if I want, collaborate and share them with my colleagues or others in the global community. KSIM Connect enables me to give students access to cloud simulation, so they can train anytime and anywhere while learning at their own pace. In addition, I can explore the library of models and exercise areas, download or subscribe those that fit the learning objectives. And I can even order spare parts or a service visit if needed. Kongsberg has started to create the future of maritime education and training by creating the community where instructors can find news, explore and download available simulator models, distribute or share exercises that fit the curriculum. Imagine using KSIM Connect to integrate our simulators in the same virtual exercise environment, enabling students to train and interact together. It doesn't matter whether you're in Singapore, Australia, or in the United States. As long as you're online, you are part of the knowledge-sharing community. Kongsberg is shaping the future of maritime education and training by creating the community. Let's continue building this community together for the benefit of ourselves and the entire maritime training industry. Join KSIM Connect today.
Okay, Jun, sa ibang issue naman ng ating mga seafarers, kasi syempre, kahit bago pa man pandemic or ngayong pandemic, given na yan, di ba, na kumbaga, andyan pa rin yung banta ng piracy or abandonment ng ating mga seafarers. Lalo siguro ngayong pandemic, tama ba ako dyan na mas dumadami ba ngayon ang mga kaso ng abandonment? Kasi syempre, hirap yung mga shipping companies ngayon. May mga nababankrupt dyan, napapabayaan yung mga seaman natin. Well, based sa iba namin mga reports, pero kami mga ganyang na i-report sa Marine World. So sa inyo sa Iceland, kumusta ba yung mga dating ng mga ganyang cases? Oh, Lynn, tama ka. Tama yung observation ninyo. Yun nga yun, yung una dating minsan na nabanggit ko na tataas ang cases ng abandonment natin because there are companies talaga na close sila. At lalo't yung mga maliliit na kumpanya na wala naman din kakayanan na i-sustain yung kanilang operational cost nila doon, so expenses nila. So usually yun ang naging nangyayari at hindi naman dumadami pero may mga dumarating sa aming mga tawag about abandonment at hinihikayat natin yun, mga seafarers natin. Gagamitin ko tuloy na pagkakataon kasi may mga abandonment issues tayo na hindi alam ng mga seafarers na they can easily report these abandonment issues directly sa ILO kung tutuusin. But para sa kanilang convenience siguro kung sakaling sila ay mahigit sa 2 buwan, kung ako nagkakamali o let's say pangatlong buwan na sila ay hindi pa napapasweldo o hindi pa naibibigay yung kanilang nararapat na tanggapin, ipagbigay alam na kagad nila sa kinauukulan. They can also call us. Pwede lang i-report sa amin. Hindi naman kinakailangan na kumpleto detalye as we say, di ba nga sabi natin kanina, na confidential naman ito. If you think na mayroong doubt kayo doon at talagang na-abandon na kayo, then immediately pagbigay alam ninyo and then we try to report this to the authorities. Tutulungan namin kayo to do that. And yan, totoo yun, abandonment cases and may mga bullying pa na pumapasok dyan. Higit sa lahat, Lynn, nais ko sanang gamitin yung programa mo, napakagandang pagkakataon, to tell the seafarers na tama yung sinabi mo kanina, hindi pa rin nawawala ang banta ng pirata o pamimirata sa karagatan, piracy, no? Nandyan pa rin yan. At nare-receive natin yan, may na-abduct, may napapakawalan. So that's why I'm trying my best to even provide the awareness on piracy, even to the level of cadets pa lang. And then we also speak to the conferences of the manning agencies and also to the PIDOS para makita nila na itong banta ng pamimirata ay nandito pa rin. At ito maganda din kung sakali pagbibigyan ng pagkakataon. Ang ICE-1 ay mayroong piracy fund para sa mga seafarers natin. Dalawa ang klase ng fund na meron ng ICE-1. It is for the family and also for the seafarer. Kaya hinihimo ko yung mga seafarer natin na biktima ng pamimirata at sa tingin ninyo na still need an assistance, makipag-ugnayan kayo sa amin. Pwede namin kayong matulungan sa mga aspeto na maaaring hindi maibigay sa inyo ng iba o maging saklaw ng kontrata ninyo, maaaring hindi na saklaw ng kontrata ninyo, then you can go to us and inquire. No? Ito yung maganda. Kahit naman kasi minsan, alam mo, napakasensitibo ng issue ng pamimirata. Maraming beses na akong nagtangka na lumapit sa mga shipping companies natin, mga manning agencies na involved sa piracy to offer our assistance, humanitarian assistance. We will not do anything about the negotiations. We will not touch that. What we want is to assist the families while the seafarers are away. And also somehow we can provide best practices because we've been there sa ganung programa. Pinibigyan namin ito ng libre sa mga kasama natin sa manning sector at saka sa shipping sector din. So binibigyan natin ng libre. Kaya nga kung sakaling may mga nakikinig tayong kaibigan dyan
na sila ay nag-run ng agencies nila, manning agencies. At kung meron silang cases ng piracy, they can invite ICE1 to be on board para lamang magsilbing kami yung alalay sa families. Issues dyan, Lynn, alam mo, the family will try to seek for an information during the captivity. Ang hirap niya. Kasi hindi ka makapagbigay ng information. Even the principal, even the manning agency cannot provide any information. Otherwise, hintulutan ito ng negotiator. So, yung pamilya maghahanap ng informasyon kung saan mapupunta yan, Lynn. At nagpapanik yung family. Here comes ICE1. We explain this to the family. We explain the things that the company is doing. Actually, tulong kami, armed kami ng agencies to explain kung ano yung nangyayari. Sana nga, kaya nga ina-advocate namin din ng bawat manning agency meron silang family liaison officers na alam mo na yung merong human skills to communicate at makinig, ganyan. At kung wala pa naman sila noon, nandito si ICE1. You can utilize as your welfare arm para mag-support magbigay ng humanitarian support sa mga families affected. Yan din. Ang Marine World ay naging saksi or na-cover namin yung ibang mga pagtulong niya sa mga napirata nating mga seaman, mga nakaraan. Kumusta na ba sila? Nakita namin malaki ng assistance niya sa kanila dati. At ngayon ba, meron pang mga marino rin tayo na napirata na patuloy ninyong tinutulungan, June? Ano ang monitoring niyo sa kanila? Yung sa mga seafarers natin, mga Filipino seafarers na affected ng piracy, saksi kayo, nabanggit mo nga na we have provided livelihood sa kanila because nakita natin yung trauma effect ng pamimirata sa kanila. They spend almost 5 years doon sa lugar ng Somalia. May iba naman na nag-spend lang ng 8 months na as captive by the pirates, pero yung trauma level is mas mataas. Hindi naman kasi yan sa tagal at sa bilis ng captivity, kundi yung resistance ng tao doon sa resilience ng tao doon sa nangyari sa kanya. So, to give you an update, doon sa mga seafarers natin na-abduct ng matagal-tagal, we provided huge amount of money for their livelihood. And iba sa kanila, pinag-training natin. Karamihan sa kanila ngayon, meron na silang, sabihin na natin nag-move on na. Natanggap na nila, bumalik na sa kanila yung normal na buhay. Wala na yung mga nightmares nila. Hindi na sila nangangailangan na ng mga aftercare calls, o hindi na sila nangangailangan ng mga counseling sessions. Sa ngayon, they keep in touch with the office. Pinabalita nila, Sir June, may anak na ako, nagkaanak ako. Happy kami ng pamilya ko. Yung asawa ko, Sir June, finally, naging teacher na siya, nakapasa siya sa board. Makikita mo yung na sila mismo nagbabalita na sila'y okay na. May mga iba naman na ang family ang mas naapektuhan din. Nakakalungkot. Maaari nakasurvive yung seaman, pero yung epekto ng pamimirata sa pamilya ay may mga anak pa rin na nag-struggle. Meron akong nababalitaan na yung anak niya is dinadamdam pa rin yung pagka-abduct ng tatay niya at pagbabago sa tatay niya. Kaya dinala niya yun hanggang ngayon. At nakikipag-ugnayan pa rin tayo din. Nagpo-provide pa rin tayo ng tulong hanggang sa makakaya natin. So nabanggit mo yung sa pamilya, no? So napaka-importante yan na-assist din ang pamilya. June, paano ang assistance nila sa kanila? Kasi minsan yun ang nakakalimutan no? Na dati pag yung napirata, dapat reach out ka kaagad sa pamilya, di ba? Oo. Kasi din, hindi lang seafarers ang natutrauma. Tandaan ng marami sana nakikinig na minsan ay parang hindi naiintindihan yung nangyayari sa mga seafarers natin. Minsan nakakalungkot din pag nag-browse ka ng Facebook, may mga pumupuna sa mga seafarers natin na kung bakit
pinipili kang maging seaman, delikado pala, mga ganun. Hindi nila alam yung buhay ng isang seafarer. Ngayon, minsan madaling mapupumuna. Pero nabanggit itong pamumuna kasi may mga hindi lang piracy. Maging mga missing seafarers natin. Ang family ay very affected. Sila yung unong naapektuhan. Sa pamimirata, pag na-trauma ang seaman, kasabay nito ang pamilya. Kaya nga, nabanggit ko kanina, Lynn, ang assistance na binibigay namin, nakikipag-ugnayan kami sa Manning Agency para sabihin, hey, Manning Agency, the family is still there. They're waiting for your information. And while waiting for your information, they are so very anxious. And because of that anxiety, they go out, look for another way of that they could also receive information. Kung sino-sino na nilalapitan hanggang sa hindi mo na maalis sa kanila na mentally affected na sila. Si ICE1 papasok doon. Sa families, we will, of course, we will provide the counseling aside sa mga practical assistance na ibibigay natin. Tinitingnan natin, Lynn, kung tumatakbo ba ng maayos yung buhay. Halimbawa, diyan ito ng eksena, Lynn, na nangyari sa atin. Ang seafarer ay na-abduct, na-kidnap. Ang families, of course, bukod sa nag-aalala sila, yung kanilang mga anak hindi na makapasok sa eskwela. Sabihin na natin na nagbibigay nga, mayroong sweldo, tuloy-tuloy, binibigay ng kumpanya. May mga pagkakataon na hindi rin. Doon sa mga pagkakataon na hindi nagbibigay, tayo yung pumupuno, Lynn. Tayo yung nagbibigay sa kanila ng subsistence para magpatuloy sila sa buhay na hindi natin pinapangako na may magkakaroon ng magandang pangyayari sa mga susunod, pero we are there, yung presence ng ICE1 nandoon sa kanila to tell them na hindi sila nag-iisa kasi minsan ang pakiramdam nila, neglected sila dahil wala silang nare-receive na information. Pero to stand beside them, provide the practical needs to them, it's enough to say na hindi sila nag-iisa sa kanilang nararamdaman at naiintindihan natin sila. Kaya sa pamilya tayo nakafocus lalo pag may piracy. Because the seafarer itself, hindi mo makapagbigay ng assistance sa seafarers kapag sila ay nakikidnap na. Yun ay solely nasa negotiator, nasa principal, nasa may-ari ng barko yung mga decisions. No? So wala kaming touch doon. Pero sa families, doon kami nakatingin, doon kami nakabantay kung ano yung communication gap between the families and the companies. Then we provide that. And aside from that, we provide best practices. Nagdadala pa nga kami minsan, Lynn, ng mga ex-seafarer, masabi natin mga former seafarer na na-abduct, no? Tapos dinadala namin sa family, pinapaliwanag ng seafarer na yun na it's only a bluff. Pag may tumawag, ganito ang mangyayari, at totoo niyan, hindi naman sila hahayaan ng mga captors nila. Alam niyo yun? So, pinapaliwanag, lumuluwag yung pakiramdam ng pamilya. Bumababa yung anxiety level. Hindi nangungulit sa kumpanya at naghihintay ng tamang information. Alam mo, yun lang minsan ang kulang na mayroong katulad namin o somebody from the Manning Agency to go to the families and tap their shoulders and stay beside them, explain to them what's happening. Then that's it. Naiintindihan nila yun. Gagaan ang pakiramdam nila. Malaking bagay yun din. Alam mo, Jun, napakabigat yung ganyan na malaman mo na nakidnap ng mga pirata yung mahal mo sa buhay. No? At isa rin siguro sa napakasakit at talagang nakikisimpatya din tayo sa mga pamilya nung nawawalang seaman. Mga sinasabing man overboard. Kasi syempre, wala hindi nila alam paano ba nangyari doon, ano ba nangyari, di ba? So, ano ba yung naibibigay yung assistance? At ano din naman yung limitation? Siyempre, dapat maintindihan din nila yung limitation ng inyong pagtulong. Minsan kasi, ang tingin sa atin din para tayong si Superman. Na para bang akala nila ay kaya namin langoyin yung dagat doon, hanapin, sisirin. Naiintindihan natin, nakikisimpatya tayo. Naintindi namin lahat yun. So kami mismo sa ICE1, hinahayaan namin na ang family to express lahat ng gusto nilang sabihin.
At sinasabi namin yung limit. Sinasabi kagad namin sa kanila na families, the best that we can do to support you, to assist you is first, coordinate, help you to coordinate your concerns. First with the manning agency, second with the government agencies, and third, we look after your welfare concern. Pag nakikita na namin na diminishing na yung health mo, medyo na-apektuhan ka na, then we will tell the government, we will tell the organization or the company na ito na yung nakikita namin sa family, baka pwede natin silang tulungan. We kind of mediator ang dating namin, Lynn. Hindi namin maiaalis din yung salitang practical assistance kapag nakita namin na mayroong emergency need yung family at kayang ibigay ng ICE-1. Halimbawa, na-hospital yung asawa sa kakaisip ng na missing na hospital at siyempre wala namang pambayad sa hospital yung Lynn dahil na sabihin natin ratings na yung kanyang asawa, sabihin natin na konti lang ang kinikita sa barko. So si ICE-1 nandoon para magbayad ng hospital niya, magbigay sa kanya ng gamot at magbigay din ng mga ilang pangailangan ng pamilya nila. Practical din. Pero hindi kami nakikipag-compete sa gobyerno o sa manning agency o sa ibang welfare organization. Kung nakita namin din na nagawa na ng lahat ng mga sabihin natin mga respective or related agencies and groups doon sa case, then pasok kami doon. We always ask them, lumapit ka na ba kay ganito bago ka lumapit sa amin? Things like that. Tinatanong din namin kasi we want the industry to be maging supplementary kami sa pagtulong. Hindi kami yung yung nagmamagaling diyan na kami yung tutulong. Supplementary tayo sa ibang mga organization. Nevertheless, yung ginagawa nyo is malaking tulong. Yung guidance, no? Unang-una. Guidance. So, maraming salamat, June. And indeed, we are thankful for having ICE-1, si industriya natin, no? Na tumutulong sa ating mga seafarers and their families. And sa whole industry. No? Your final words, June? Anything more you would like to announce or emphasize? Yes, Lynn. Una, maraming salamat sa pagkakataon din. Ang Marine World ay sadyang sa maraming taon na nakilala namin kayo. Kayo palagi nag-advocate ng tamang information sa mga seafarers at sa industriya ng maritima. Maraming salamat sa pagkakataon, Lynn. Pangalawa is sa mga seafarers natin na nakikinig, pamilya ng mga seafarers. Ang International Seafarers Welfare and Assistance Network ay binuo upang umalalay sa inyong welfare concerns. Nandito kami para tumulong. Hindi kami ang manghihingi, kundi kami ang magbibigay. Pero yun na nga lang, nabanggit din natin kaibigan kanina na hindi naman lahat ay maibibigay. May limitasyon din. Pero kung ano yung resources namin na available na maitutulong namin. Una, yung guidance na sinasabi ng tamang term din kanina. Pangalawa is yung coordination. Pangatlo, yung mga practical assistance na pwede namin ma-provide na meron kami ay ibibigay namin sa mga seafarers na nangangailangan. Tandaan ninyo na ang ICE-1 ay magiging tenga ninyo para makinig sa inyong mga concerns. At maaaring maging bibig din ninyo para ipaabot sa kinauukulan yung inyong mga nais na ipaabot sa kanila. At maaaring maging kamay din upang umalalay at umagapay sa panahon na kayo ay nasa krisis. Ang International Seafarers Welfare and Assistance Network ay palaging nandito upang tumulong at mag-promote ng ikabubuti ng ating mga seafarers sa buong mundo. So with that, maraming salamat sa pagkakataon at nawa ay bisitahin nyo yung aming website, yung www.seafarerswelfare.org. Doon makikita nyo yung iba't ibang serbisyo na binibigay namin sa mga seafarers
At kung meron naman kayong gustong ipaabot sa amin, pwede kayong pumunta sa www.seafarerhelp.org. Yun naman ay isang helpline na kung saan pwede niyong dalhin lahat ng inyong mga concerns doon. Okay, mag-alala, it's purely confidential at ito ay no-operate 24/7. So ito'y para sa inyo. Ang maritima, ang industriya ng maritima ay nagpapasalamat sa mga seafarers sa kanilang kabayanihan, kaya ito'y binuo para sa inyo. At para sa inyo ay nandito kami. So, maraming salamat, Lynn. Maraming salamat, June. Mr. June Pablo, Regional Director of International Seafarer Welfare Assistance Network, or ISWAN. Are you a seafarer or relative of a seafarer in need of assistance? Do you have a problem or question, or do you need someone to talk to? Seafarer Help is a free, confidential 24/7 helpline, and our team speaks a number of different languages, including Filipino, Kamusta, kabayan? Russian, Здравствуйте. Hindi, Namaste. Chinese, 你好. Arabic, أهلا وسهلا. French, Bonjour. Spanish, Hola, marinos. and English. Hello. You can call us at any time of day from anywhere in the world. We are also available via email, live chat, WhatsApp, and several other contact methods. Visit our website for all the contact information you need. We are here to help, whatever your problem, wherever you are in the world.